Hello guys! Welcome to my channel. So for this video, samahan nyo po kung alamin po natin yung mga dapat basihan sa pagpili ng light bulb. Bago po tayo magsimula, please subscribe at click na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos ko na pwedeng makatulong sa atin sa pang-araw-araw na pamumuhay. So guys, simulan na natin to. So guys, madalas po tayong magkamali sa ating mga biniling bulb for the reason na wala po tayong alam, wala po tayong idea sa ating binibiling light bulb. Kung kaya't sa video ito guys, aalamin natin ano nga ba yung mga dapat tignan sa pagpili ng light bulb. Una sa lahat guys, pipiliin natin o titingnan natin yung wattage ng bibilhin nating bulb. Dahil kung mas malakas yung wattage ng isang bulb, ibig sabihin, mas malakas po ito mag-consume ng kuryente. At kung maliit naman yung wattage ng isang bulb, meaning to say, maliit din po ito mag-consume ng electricity. So guys, depende na lang po sa inyo kung saan nyo gagamitin. Minsan guys, gumagamit po tayo ng mas mataas na wattage dahil gusto natin sa isang area o sa isang room maliwanag. O minsan naman guys, gumagamit po tayo ng mas maliit na wattage dahil nga itong maliit na wattage, mababa lang din yung kinukonsume niyang kuryente. Mahalaga pong tumitingin tayo lagi dito sa specification para makita natin yung wattage ng isang bulb. O minsan naman guys, nakalagay po yan dito sa front design ng isang bulb. So yan guys, kung nakikita nyo po ito, siya po ay 13W, meaning 13 watts. So guys, dapat alam po natin ang wattage ng bulb na ating bibilhin. Mas mabuti pong pag-isipan natin ng gusto ang pagpili ng wattage ng ating gagamitin na light bulb. Dahil guys, kapag malaki ang wattage, maliwanag po yan. Pero malakas po siya mag-consume ng electricity. At kung maliit naman yung wattage, medyo may kalabuan or medyo may kadiliman. Pero guys, tipid sa electricity. Kaya guys, mahalagang pag-isipang mabuti ang pagpili ng wattage na ating gagamitin na light bulb. So pangalawa guys, mahalagang alamin natin yung lumen ng isang light bulb. So guys, pag sinabing lumen, dito po nababase yung liwanag ng isang ilaw or yung brightness. Titingnan po natin sa specification kung ilang lumens po siya. Kung mataas po yung lumens niya, ibig sabihin goods po yun. Titingnan po natin sa bulb na ito kung tutugma po yung kanyang wattage sa kanyang lumen. Itong bulb na ito ay 13 watts. Titingnan po natin kung tutugma dito sa kanyang specification. So guys, kung nakikita nyo, ang wattage niya ay 13. Ang lumens niya is 1,300, which is tama po yun. Dahil ang 1 wattage is equal to 10 lumens. So guys, ang lumens o yung brightness ng bulb natin ay nakabase sa wattage. So guys, tandaan po natin, dapat yung lumens natin o yung brightness ng bulb natin ay tugma sa wattage. At yan guys, kung bakit mahalaga yung lumens. Dahil dyan po nakadepende yung brightness ng bulb natin. Ang susunod naman, importanteng alam po natin yung efficiency ng isang light bulb. Pag sinabing efficiency guys, ito na po ang tumutukoy sa tibay, sa durability, lifespan ng isang bulb. So guys, isa po sa pinakamalaga nating titingnan sa pagpili ng isang light bulb ay yung efficiency. Sa efficiency guys, doon na po tumutukoy kung standard or substandard yung isang light bulb. Kung mababa po yung efficiency percentage ng isang light bulb, ibig sabihin po guys, substandard po yun. At kung mataas naman po yung efficiency percentage ng isang light bulb, ibig sabihin po, standard po yun. So guys, meron tayong tatlong klase ng light bulb. Una po dyan sa lahat yung incandescent light bulb, which is meron po siyang 10% efficiency. Mababa po yung efficiency ng incandescent light bulb, which is 10%. Substandard po yun. Ibig sabihin, mabilis po siya mapundi at madali masira. Ang susunod naman guys, meron tayong CFL light bulb at meron naman po itong 85% efficiency, which is good na po yun. At last naman guys, yung makabago nating technology ngayon, which is yung LED or LED na meron namang 90% efficiency. So yan guys, yung mataas na efficiency na meron tayo ngayon, which is LED or LED.
So meaning to say guys, mataas po yung efficiency niya, standard po siya, at matagal po mapundi. Kaya guys, nire-recommend ko po sa inyo ang paggamit ng LED bulb or LED bulb kaysa sa ibang klase ng light bulb. Kasi guys, yung LED ay 90% efficiency. Ibig sabihin guys, standard siya, mas tumatagal, mas matibay, at higit sa lahat guys, mas tipid po sa kuryente. So guys, tandaan po natin, lagi po nating titingnan yung efficiency ng isang light bulb. At susunod naman guys, dapat alam natin yung color temperature ng bibilihin natin bulb. So guys, meron po tayong tatlong color temperature na madalas gamitin. Una po dyan guys yung daylight, pangalawa po yung cool light, at pangatlo naman yung warm white. So guys, yung tatlo na yan yung madalas natin gamitin. Pag sinabing daylight guys, yan po yung madalas natin gamitin, which is yung puting ilaw. Pag sinabi namang cool, yan naman po guys ay puting ilaw din, pero medyo maaliwalas sa mata. At pag sinabi naman guys warm white, yan naman po yung medyo dilaw na ilaw. Kaya guys, mas mabuti pong alam natin yung color temperature ng isang bulb. Kasi guys, madalas po nagkakamali dito. Ang gusto po nila ay daylight, which is yung puting ilaw, at ang nakukuha naman nila ay warm white, which is yung medyo dilaw na ilaw. So, ang susunod, dapat alam natin yung voltage ng bulb na bibilhin natin o gagamitin natin. So guys, dito tayo madalas magkamali sa voltage. At yan po ang nagiging dahilan kung bakit pagbili mo pa lang ng isang light bulb ay pumuputok na po siya kaagad. Dahil mali po yung voltage ng bulb na binili natin. So ano nga ba guys yung voltage? So una sa lahat guys, meron tayong 220 voltage. Yan po guys yung ginagamit nating voltahe sa ating tahanan na nanggagaling sa power corporation na meron sa inyong lugar. 220 po guys, yan po yung voltahe na madalas nating gamitin sa ating tahanan na nanggagaling po sa inyong outlet. Yan po yan, 220 voltage. At nanggagaling naman sa ating mga extension, yan din po yan. Pag pangbahay, ang ginagamit natin madalas ay 220 voltage. So guys, mas mahalaga pong alam natin na 220 po yung voltahe na ginagamit natin. So 220 guys, or AC, meaning alternate current. Yan na po yung current na nanggagaling sa power corporation na meron po tayo sa ating lugar. So guys, makikita nyo yan siya dito. Yan. So guys, kung nakikita nyo, AC po siya, 180 to 265 voltage. Yan. So guys, yan po ay pangbahay. Ang susunod naman guys ay DC or direct current. Yun naman po guys ay madalas gamitin sa mga battery, which is 12 volts. So guys, dito tayo madalas magkamali, which is pumuputok po yung bulb na bagong bili natin. Kasi 12 volts siya, sinasaksak natin sa 220 volts. Puputok at puputok po talaga yun guys. Yung DC direct current or 12 volts, ginagamit po yan sa mga battery o sa mga 12 volts. Sa solar guys, yan na po ang ginagamit natin. Kung nakadirect ka sa battery, gagamit ka ng 12 volts na light bulb. Kaya guys, mahalaga po na dapat alam natin yung voltahe ng binibili nating bulb para maiwasan natin ang pagputok ng isang bulb. At ang huli naman guys, at syempre huwag nating kakalimutan magtingin sa brand ng isang light bulb. Sa panahon natin ngayon guys, ay napakadami ng iba't ibang brand na lumabas. Meron po yung made in China, made in Taiwan, made in US. Napakarami na pong brand na lumabas sa panahon natin ngayon. Kaya guys, doon ka syempre sa trusted mo na brand at subok mo na. Wala naman guys masama mag-try ng bagong brand. Basta lagi nyo lang tandaan guys, lagi po kayong tumingin sa specification ng isang light bulb. Mapabagong brand man yan or luma. Lagi po nating susuriin yung isang light bulb bago po tayo bumili. At syempre guys, wag nyo pong kalimutan ipatesting yung binili nyong bulb sa isang store bago po kayo lumabas. At yun lang po guys sa video ito at sana po may natutunan kayo. And don't forget to subscribe. Paalam!